Muling uminit ang usapan sa X matapos pong batikusin ng isang kilalang crypto lawyer na si Ginoong Bill Morgan ang mga patuloy na maling impormasyon tungkol sa legal na estado ng XRP sa United States. Ayon po sa kanya, nakakainis na raw ang paulit-ulit na pagkalat ng mga maling balita kahit matagal nang malinaw ang desisyon ng korte tungkol dito. Ang bagong sigolot na ito ay nagmulat muli ng debate tungkol sa kung ano nga ba talaga ang posisyon ng XRP sa ilalim ng batas ng US. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, sino nga ba ang pinanggalingan ng maling impormasyon? Sabi rito, his remarks came in direct response to a post by Dr. Cuadrado, who claimed that XRP remains classified under the Securities and Exchange Commission or SEC, a statement Morgan swiftly refuted as false and outdated. Ayan, ang komento po ni Ginong Morgan ay direktang tugon sa isang viral post ni Dr. Cuadrado na nagsasabing nananatiling sakop daw ni SEC sa XRP bilang isang security. Ayon po kay Ginong Morgan, maling-mali ang pahayag na ito dahil outdated na po ito at hindi na ito akma sa kasalukuyang legal na kalagayan ng XRP. Mabilis po niyang pinabuluanan ito at ipinaliwanag ng mga nagsasabing security pa rin sa XRP ay hindi na sumusunod sa mga lehitimong court rulings. Ang market impact po nito ay ang ganitong maling impormasyon ay maaring magdulot ng takot sa mga investors at pansamantalang pagbaba ng market confidence kay XRP. Ano naman ang laman ng post na nagpasimula ng debate? Sabi rito, Dr. Cuadrado's viral post group Bitcoin, BTC, Ethereum or ETH, and Cardano or ADA under the Commodity Futures Trading Commission or CFTC, describing them as commodities and foundational infrastructure for the digital economy. Ayan, ano nga bang ibig pong sabihin yan? Sa kanyang naging viral post or kumalat na post, isinama ni Dr. Cuadrado sina Bitcoin, Ethereum at saka Cardano sa ilalim po ng CFTC at tinawag po silang mga commodities o pangunahing pundasyon ng digital economy. Ayon sa kanya, ang mga ito ay may malinaw na regulatory status. Samantalang si XRP ay iba pa at saka iba pang coins tulad ni Solana at Binance Coin ay sakop daw ng SEC. Ngunit para kay Ginong Morgan, mali ang ganitong paglalarawan dahil hindi po ito sumasalamin sa tunay na kalagayang legal ni XRP. Sa market impact, ang ganito pong statements ay maaring makaapekto sa mga desisyon ng institutional investors lalo na kung paniwalaan nilang security pa rin itong si XRP. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang tamang classification sa crypto? Sabi po rito ay according to Dr. Cuadrado, this distinction is not minor. It defines the asset's regulatory certainty and opens pathways for institutional adoption, ETF, and even sovereign reserve use. Tama naman si Dr. Cuadrado sa isang punto. Napakahalaga ng tamang classification ng isang digital asset. Kapag commodity ang status ng isang crypto tulad ni Bitcoin, mas madali po itong tanggapin ng mga institution at mas malawak ang pwede pong galawan. Pero ang problema, nang mali ang pagbanggit niya kay XRP bilang security, nagdulot ito ng kalituhan sa mga investors. Ang ganitong misinformation ay nagiging sagabal po sa mas mabilis na adoption ng XRP sa global finance. Sa market impact, kapag malinaw po ang classification ng XRP bilang non-security, mas lalakas po ang kumpiyansa ng mga institution at posibleng umangat po muli ang presyo nito. Ano naman ang naging reaction dito ni Ginoong Bill Morgan sa maling balita na ito? Yan, sabi po rito ay responding to Dr. Cuadrado's claim, Bill Morgan, an Australian attorney, well known for his precise commentary on the Ripple versus SEC case, criticized the continued spread of false narratives about XRP. Ayan,
agad po na sinagot ni Ginoong Bill Morgan ang post at sinabing sapat na ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Bilang isang abogado na matagal nang sumusubaybay sa kaso ng Ripple laban sa SEC, malinaw po sa kanya na tapos na ang debate tungkol sa kung security ba sa XRP or hindi. Ayon kay Ginong Morgan, may malinaw po na hatol na mula sa korte na nagpapatunay na si XRP ay hindi isang security. Sa market impact, ang mga pahayag po ni Ginong Morgan dito ay nagbibigay linaw sa mga investors at nakatutulong upang muling tumaas ang market trust or pagtitiwala kay XRP. Ngayon ay ano nga ba ang desisyon ng korte nitong nakalipas na taong 2023? Yan, sabi po rito ay in Judge Analisa Torres July 2023 ruling, the court concluded that Ripple's programmatic retail sales of XRP did not meet the Howey test and therefore were not securities transactions. Nitong nakalipas daw po na July 2023 ay naglabas ng ruling itong si Judge Analisa Torres na nagsasabing ang mga retail o programmatic sales na XRP ay hindi lumalabag sa Howey test. Ibig kong sabihin, ang mga normal na benta ni XRP sa public market ay hindi po maituturing na securities transactions. Ito ang naging turning point ng buong kaso at nagbigay linaw sa kung ano talaga ang papel ni XRP sa market. Sa market impact, pagkatapos po ng ruling na ito, agad na tumaas ang presyo ng XRP dahil muling nabuhay ang tiwala ng mga traders at saka investors. Ngayon ay bakit po ba may mga nagsasabing may bahagi pa ring security? Sabi rito, however, the court also found that Ripple's institutional sales worth about $728 million did constitute unregistered securities offerings. Sa kabilang banda, totoo rin daw na nakita po ng korte na ang ilang institutional sales ni Ripple na umabot po sa $728 million ay maituturing na unregistered securities offerings. Ngunit malinaw itong inilaan lamang sa mga institutional deals at hindi sa pangkalahatang bintahan. Ibig kong sabihin, si XRP po mismo ang security, kundi ang paraan ng pagbebenta ng ilang bahagi nito noong una. Sa market impact, bagamat may bahagyang negatibong epekto ito noon, mas pinahalagahan ng market ang malinaw na desisyon na ang token mismo ay hindi po classified bilang security. Ano naman ang kasalukuyang position ng SEC kay XRP? Sabi rito, following the 2023 decision, the SEC and Ripple entered a lengthy phase of penalties and settlement discussions. By August 2025, both parties withdrew their appeals and the appellate court officially approved the withdrawals, effectively bringing the case to a close. Matapos daw po ang ruling, nagkaroon ng mahahabang usapan tungkol sa penalties at saka settlements. Ngunit noong August 2025, parehong umatras sa apela ang SEC at Ripple na nagpatibay na tapos na talaga ang kaso. Simula noon, hindi na muling tinuring ng SEC bilang security sa XRP at wala na ring bagong enforcement action laban sa kanya. Sa market impact, ang pagsasara po ng kaso ay nagbigay ng kapanatagan sa mga investors at nagbukas ng posibilidad para sa mas maraming institutional partnerships. Bakit naman po mahalaga pa rin ang debate na ito? Sabi rito, the classification of digital assets has far-reaching implications. Assets recognized as commodities enjoy broader institutional acceptance, clearer regulatory treatment, and easier integration into ETF, banking custody, and sovereign investment frameworks. Mahalaga pong patuloy na pag-usapan ito dahil ang classification ng mga digital assets ay may malaking epekto sa buong financial ecosystem. Kapag commodity po ang isang coin, mas madali itong gamitin sa mga ETF at sa mga bangko. Pero kapag napagkamalang security, marami pong institution ang nagiging maingat at umiiwas dito. Kaya ang maling impormasyon tungkol kay XRP ay nagdudulot ng pagkalito, hindi lang sa mga investors, kundi pati sa mga global regulators.
Sa market impact, ang tamang impormasyon ay susi para tuluyang tanggapin ng global finance sa XRP bilang isang lehitimong digital asset. Ano naman po ang mensahe ni Ginoong Bill Morgan sa crypto community? Yan, sabi rito ay Bill Morgan's frustration reflects a broader problem in crypto discourse, the persistence of outdated or misleading claims long after court rulings have clarified the facts. Ang pagkadismaya daw po ni Ginoong Bill Morgan ay hindi lang tungkol kay XRP kundi sa buong crypto community. Ayon sa kanya, nakakapagod ang paulit-ulit na maling impormasyon kahit malinaw na ang mga desisyon ng korte. Para sa kanya, panahon na para maging responsable ang mga influencers at analyst sa pagbabahagi ng impormasyon. Ang totoo, sa XRP po ay matagal nang may legal clarity. At dapat respetuhin po ito ng lahat. Sa market impact, kung masasanay po ang community sa tamang impormasyon, mas magiging matatag ang market sentiment at mas maiiwasan po ang panic-based trading. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang buong isyong ito ay nagpapatunay na sa mundo ng crypto, ang katotohanan ay kasing sigla, kasing halaga po pala ng presyo. Si Ginoong Bill Morgan ay nagbigay po ng paalala na hindi dapat pabayaan ang maling impormasyon dahil nakakaapekto po ito sa kumpiyansa ng market. Ngayon, malinaw na po na si XRP ay hindi isang security at tapos na ang kaso laban kay Ripple. Ang dapat na lang nating gawin ay bantayan kung paano ito gagamitin ng mga institution at kung gaano po kalaki ang magiging epekto nito sa global payments industry. Sa lahat ng ito, ang mahalaga po ay manatiling alerto po tayo at ang ating basihan ay sa facts. Yan, sa facts ang ating mga desisyon. Yan, basihan po natin ay ang facts. Basihan po ng ating mga desisyon ay sa mga facts. Yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.